mga katawan kahit pa ay nagpakilala na hindi daw umano sila opisyal na tagapagsalita ng INC. Pero sa kanilang inilatag, kuhang-kuha nila talaga yung aral ni Felix Manalo sa pagchap-chap, pagputol-putol at sa pag-atake sa pananampalatayang Katoliko. Kaya ating sasagutin at ilantad ito dahil alam naman ng karamihan na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Car back, sauce in hand. So, ito ang mga aklat Katoliko na palaging ginagamit nila. At ito ang taktika sa paninira nila para sila'y makatangay ng mga inosenteng kaanib sa simbahang Katoliko. Kaya sa lahat ng mga Katoliko, pag-aralan natin ang ating pananampalataya at ating isabuhay ang ating pananampalataya. Ito. Na ang paksa po na ating tatalakayin. Ang napakinggan po ninyo ay ang grupo ng The Revealers, hindi po sila mga duwende. Hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika. O, yun. Grabe na talaga ang kanilang pagbanat. Hindi daw umano mga Kristiyano ang simbahang Katoliko. Sa pangalan, sa kalagayan, at lalo sa aral. No. At taliwas ito, mga mahal na kapatid, sa aklat ni Felix Manalo sa pahina 33 na ang pamagat ang solo. Bakit? Anong mabasa diyan? Ang Roman Catholic Apostolic Church ay tinatawag ditong Kristiyano. Nasa aklat ito sa pahina 33 ni Felix Manalo. Kaya, nang sinabing ng mga The Revealers na ang simbahang Katoliko ay hindi umano Kristiyano, ang tanong, nung sinabi sa aklat ni Felix Manalo na ang pamagat ay solo, founder mismo nila ang nagsulat diyan sa pahina 33 na tinawag ang simbahang Katoliko na Kristiyano. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Kung basihan natin ang aklat na ang solo na si Mr. Felix Manalo mismo ang nagsulat dito na tinawag niya ang Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church na Kristiyano. So, diyan makita natin mga kapatid na yung nagpahayag na INC dito ay nagsusuwaga na mismo sa aklat na isinulat ng founder nila. Okay, tuloy natin. Sapagat gaya po ng ating nalalaman, inaangkin ng simbahang Katoliko na sila di umano ay mga Kristiyano at sila di umano ang nagtataguyod ng tunay na aral, kaya buong pagmamalaki nilang sinasabi na sila raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Well, kahit naman yung mga kasama nila na ministro pa na si Mr. Sandoval, ipinagmamalaki talaga na ang simbahang Katoliko ay siyang dating Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Jose, napakagandang tawa pa ni Sinita na talaga pong ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, hindi sila. Tuloy natin. At ang mga kaanib di umano, yan sa simbahan na yan ay mga Kristiyano. Kaya sa pagkakataong ito, patutunayan po namin sa inyo
na lahat ng pag-aangkin ng Iglesia Katolika tungkol sa bagay na yan ay pawang walang katotohanan. At patutunayan din natin na yung kanilang atake ang lilitaw na walang katotohanan. Bakit? Dahil ginagamit nila ang iba't ibang paraan ng desipsyon sa pagpuputol-putol ng mga aklat gamit ang aklat ng simbahang Katoliko. Sapagkat ang Iglesia Katolika ay hindi po Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan, at lalo na po sa aral. Kung yun ang kanilang turo, ang tanong, bakit sa aklat ni Felix Manalo, napakalumang aklat, ang pamagat ay ang sulo, ang pasugo, bakit sa pahina 33 ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay tinatawag na Kristiyanong simbahan? So, tuloy natin. Aralan po natin ano katunayan. Sino po ba at kailan unang nakilala ang salitang Kristiyano? Yun po muna ang ating alamin. Pakinggan po nila, babasahin natin ang Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayun, sa talata po na yan na ating binasa, binabanggit na pinasimulan anyang tawaging mga Kristiyano, yung binabanggit na mga alagad na nasa Antioquia. Sa makatwid, unang nakilala ang salitang Kristiyano patungkol sa mga alagad sa iglesia na nandoon sa Antioquia. Okay, napansin nyo ba mga kapatid, na sa unang pagkakataon, ayon sa Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26, tinatawag ang mga alagad na Kristiyano. Di ba? Ibig sabihin, malinaw sa Biblia na ang tagasunod ng ating Panginoon Kristo ay tinatawag na Kristiyano. At ngun, dapat din tandaan at hindi kalimutan na ayon sa kasaysayan, itong iglesia na tinatawag na Kristiyano sa Antioquia ay tinatawag din ni San Ignacio, obispo ng Antioquia, na Iglesia Katolika. Galing sa Gawa, Kapitulo 9, versikulo 31. Imien on Ecclesia Catholistis, Judaias kay Galalias, kay Samarias, erinin ekinin oy kumodomini. Now, kung ang kanilang doktrina ay dapat may sumusuporta na Biblia, gumagamit pa sila kahit paraphrase, ang tanong, sa Biblia ba, pinatunayan ba na ang simbahang Katoliko ay Kristiyanong simbahan? Ang gagamitin po natin mga kapatid para masupalpal itong claim nila na ang Katoliko hindi Kristiyano ay ang salin na paraphrase ng Protestante, hindi Katoliko, paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Ito po ang nakasulat sa Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Nako, dito pa lang sa Protestante na salin, supalpal na sila. Tuloy natin. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Cassavy. Ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church,
or the Church of Christ? Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na iglesia ni Kristo po ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. So, napansin ninyo mga kapatid, ginagamit ng mga The Revealers, INC, itong aklat, Religion, Doctrine, and Practice by Reverend Father Francis Casele, isang paring Jesuita, para patunayan na ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Ngunit kung puputulin talaga ang pagbasa dito, parang ang pinatunayan yung iglesyang tatag ni Felix Manalo. Pero kung ipatuloy pagbasa sa pahina 454, mabasa natin dyan, by what name do we call Church Christ? We call Church Christ the Holy Catholic Apostolic Church. So ibig sabihin, ayon mismo sa aklat mga kapatid, na kanilang ginagamit ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba na tunay na iglesia ni Kristo ay ang Holy Catholic Church. Hindi yung iglesyang tatag lamang ni Felix Manalo sa 1914. Ang binabasa nila, ito, makita ninyo, kaya napaka-paborito nila itong gagamitin lalo na sa debate. Sa pahina 406, did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest which is called after him the Christian Church or the Church of Christ. Yon ang binabasa nila mga kapatid. Pero kung nabasa nila ang salitang Church of Christ, ibig ba sabihin na ang pinatunayan diyan ay ang Church of Christ ni Felix Manalo? Hindi. Ituloy lang ang pagbasa sa naturang aklat na kanilang ginagamit. Sa pahina 405, makita ninyo mga kapatid na ang Church of Christ na tinutukoy diyan ay walang iba ay ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya dito pa lang sa paggamit nila sa aklat na ito mga kapatid, malinaw na ang kanilang taktika ay nagiging squatter sila sa pangalang Church of Christ. Kung babasahin natin ang aklat na ginagamit nila, kaya dapat may kopya kayo, Religion, Doctrine, and Practice, napakalinaw. Tinutukoy ang makasaysayang iglesia na nagmula sa mga apostol at ito ang Holy Catholic Apostolic Church. Kung tinutukoy at hindi puputulin mga kapatid, itutuloy lang, hindi puputulin yung sipi, lalabas na ang iglesyang nag-ugat sa panahon ng mga apostol ay tinatawag na Catholic Church Universal. Hindi ang 1914 kay Felix Manalo sa Punta Santa Ana. Ang tanong, kasama nila na INC, sang-ayon ba na ang Katoliko ay nakaugat talaga kung ituntun ito pabalik sa mga apostol? Pakinggan si Cesar Sinita. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Naganap daw umano sa pamamagitan ng hula.
Pinatunayan nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Doon pa lang. Supalpal na sila, mga kapatid. Kaya isip-isip kayo, mga bagong natangay sa grupong ito. Alin ang pipiliin ninyo? Ang iglesyang nangangagaw lamang ng pangalan, pero walang kaugnayan kay Kristo at sa mga apostol? O ang simbahang katoliko na kahit sila pinatunayan, hindi lang yan, kahit sa kanilang Pasugo Magasin, anong sabi? Pasugo Abril 1965, 5 pahina 41, ito ang mabasa din, mga kapatid. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Nasa kanilang pasugo pala yan. Kaya walang silbi ang paggamit nila, mga kapatid, sa iba't ibang aklat na Katoliko dahil yung taktika na yan ay pagiging squatter lamang sa pangalan. Okay, tuloy natin. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na Iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang Iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan, Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo, ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. Wala tayong tutol sa binasa nila. Tutol lang tayo sa pangangagaw nila. At yung Iglesia ni Kristo na tinutukoy sa naturang aklat, ulitin natin, walang iba kundi ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church kung ituloy natin sa 405. Lalo na ang paggamit sa naturang aklat, mga kapatid, sa aklat na ito, wala kahit isang pahina mabasa na ang Church of Christ o Iglesia ni Kristo na nakasulat diyan ay tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Di ba? Kaya sa mga nagsubaybay at sa mga nadala sa naturang grupo, gamitin ninyo ang common sense, mga kapatid. Huwag kayong basta-bastang maniniwala. Dahil lang nabasa sa aklat Katoliko, ibig ba sabihin sila na ang pinatunayan? Ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ang pinatunayan sa aklat Katoliko? Ano sila? Hello? Tuloy natin. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Oh, so ang pinatunayan daw sa aklat Katoliko, Iglesia ni Kristo, hindi Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mali. Bakit? Yun ay isang kasinungalingan. Napakita na natin, mga kapatid, na ang iniwasan nila na aklat, pahina ay ang 405 sa naturang aklat. Diba? At kung yung binasa nila, ituloy lang natin pagbasa, mga kapatid, mabasa natin na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo at itinatag mismo ng Diyos ay ang simbahang Katoliko. Yun ang tinatawag na tunay na iglesia ni Kristo. At ulitin natin, kahit nga ang kanilang ministro, At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang yan, ang simbahang Katoliko ang dating iglesia ni Kristo. So ibig sabihin, ang simbahang Katoliko ang may kaugnayan sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi itong bagong sulpot lamang na naitatag 1914 Punta Santa Ana, Manila. Bakit? Sino ba ang nagtatag nila? Walang iba. Ang nagtatag sa kanila ay si Felix Manalo. May mabasa ba tayo sa kanilang Pasugo Magasin, mga kapatid, na si Felix Manalo ay founder? Ito, Pasugo Magasin. Mabasa natin. Ang may akda ay si
Mary F. Ruiz. Anong mabasa diyan? After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, and prosperity under Brother Eranio. Pero napansin ba ninyo? Dahil ayon sa kanila, hindi daw itinuturo ng INC na si Felix Manalo ay founder. Pero batay sa Pasugo Magazine nila, napakalinaw. After the death, pagkatapos mamatay ang tagapagtatag na si kapatid na Felix Manalo. O, kinikilala nilang founder si Felix Manalo. Tuloy natin. Ngayon, ayon sa Biblia, ano nga ba pangalan ng iglesia na yan? Basahin po natin sa Roma 16 at 16. Bago po natin basahin ang Roma 16:16, naalala ko po ang tanong ni Kuya Midan na tama ba na ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo ay Iglesia ni Cristo? Yan po ay tanong kanina dun sa may punto por punto. Ang sagot ni Talibong, hindi. Basahin na po natin ang Roma 16. Oh, bakit sinagot kong hindi? Hindi tama ang kay Felix Manalo. Dahil squatter siya sa pangalan at nag-imbento siya at nagtatag. Kaya nga sa kanilang Pasugo Magazine, kinikilalang founder. Ang problema ngayon, sa kanilang Pasugo Magazine pa, ang nakasulat mga kapatid. Ano? Pasugo, pahina 4, Nobyembre 1951. Ginagamit nila ang Roma 16:16. Pero ano ang nakasulat? Pansinin niyo ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Sa unang paragraph, nakita niyo ba ang nakita ko? Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Okay, napansin niyo ba? Ang Iglesia ni Cristo, ang layo sa salitang Cristo at Kristo. Akala ko ba Roma 16:16 inaagaw nila, pero ang tanong, bakit ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, hindi Iglesia ni Cristo, kundi Iglesia ni Cristo? Baka sasabihin nila na nagkamali lang yon. O sige, pagbigyan natin na nagkamali. Tanong, saan na kasunod na Pasugo Magazine na may erratum para sa mali na Iglesia ni Cristo? Wala tayong total sa Roma 16:16 na ginamit nila, pero sa Pasugo Magazine nila mga kapatid, tandaan natin, ayon sa kanila, truly Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. At ano ba ang nangyari sa unang Iglesia ni Cristo? Ayon sa kanilang pandoktrina, pandoktrina, may naganap na pagtalikod sa Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, kung aangkinin nila bilang squatter ang Roma 16:16, kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16 na binabati ko kayo lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Kayo ba ang tinutukoy diyan? Ayon sa pandoktrina ninyo, natalikod ang unang Iglesia ni Cristo. Ibig ba sabihin na kayo ang natalikod? Pero mga kapatid, itong Roma 16:16, tandaan natin, hindi ito proper name, kundi descriptive term ito sa original mga kapatid na Iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo na tumutukoy sa simbahang Katoliko. Ha? At hindi din batayan na dahil gumagamit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay sa ating Panginoong Jesucristo na. Dahil mismo ang ating Panginoong Jesucristo may babala. Anong babala niya? Ha? Ang babala niya sa Mateo 24:5, Mateo 24:24, maraming lilitaw na magdala sa kaniyang pangalan at marami umano ang madaya. So kaya mag-ingat. Kaya ang dami nang nagdala sa pangalan na Iglesia ni Cristo, sa iba pa Spanish, Iglesia de Cristo, Church of Christ. Kaya hindi batayan na kung nakapangalan
sa Iglesia ni Cristo, yon ay tatag na ng ating Panginoon Kristo dahil ang dami ngayong naitatag lamang ng tao. Ano ya? Okay, ituloy natin ang kanilang pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. 16, Talibong, para sa iyo to. Sige, para din sa inyo ito. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Okay, para din sa inyo ito. Dahil binasa ninyo ang Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Ang tanong, bakit sa pasugo ninyo, Iglesia ni Cristo? Nako, nagka-problema na. Okay, tuloy natin. Kung susundan natin yung sinabi ni Ginoong Talibong na hindi daw Iglesia ni Cristo, mali daw na ang ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ay Iglesia ni Cristo, lilitaw, magiging mali na rin si Apostol Pablo sa paningin ni Talibong. Hindi mali si San Pablo. Dahil si San Pablo hindi nagtatag ng sariling iglesia at hindi din ng iskwat ng pangalan. Siya ay isa sa mga haligi sa tunay na iglesia. Pero si Felix Manalo, siya ay nagtatag ng kanyang sariling iglesia. Kaya nga, napakita na natin sa kanilang Pasugo Magazine, kinikilala siyang founder ng Iglesia ni Cristo. At sa ibang Pasugo Magazine, Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Tama. Tama. Tama talaga. Iglesia ni Cristo. Tama daw. Tuloy natin. Dahil si Apostol Pablo mismo nagturo na yung iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, Iglesia ni Cristo, hindi po Iglesia Katolika. Yan. Hindi daw umano Iglesia ni Katolika. Now, ang tanong kung hindi Iglesia Katolika, paano nila tutulan itong pahayag ng ministro nila at mga kasama? At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Kung ipipilit din nila mga kapatid, ang Iglesia Katolika ay itinatag ni San Ignacio, nagkaproblema na naman. Bakit? Mismo kasama nila. Pinatunayan ng Iglesia Katolika ay hindi daw ito na itatag. Eto. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Okay, na pansinin niyo mga kapatid, ang simbahang Katoliko ay hindi daw umano na itatag sa pasimula. Paano ngayon? Kung itong mga The Revealers at ibang mga ministro nagsabi ng Iglesia Katolika, itinatag daw ni San Ignacio, magkaproblema tayo dyan. Napansin nyo? Napakahirap talaga tutulan ang katotohanan. Di ba? Okay, tuloy natin. Pamamalian ba ni Talibong si Apostol Pablo? Sino naman si Talibong para pamalian si Apostol Pablo? Si Talibong po ay isang vice president po dyan sa may punto por punto at Catholic Faith Defender. Nako, naging vice president na ako sa punto por punto. Paano magiging vice president ako sa punto por punto kung walang president? Ang galing nila mag-research, ano? Kaya di tayo magtaka kung bakit mas pinili nila
yung nangangagaw ng iglesia at nangangagaw ng pangalan na hindi naman tunay. Tuloy natin. Yan po ang sagot ko sa tanong nyo. Sino siya? Kaya lang, sino naman siya kung itutumbas kay Apostol Pablo? Napakalayo. Mas lalo ng napakalayo kung sino si Felix Manalo kung itutumba siya. Itutumba siya kay San Pablo. Bakit? Dahil sa Pasugo Magazine, palakihin natin ha. Ito ang mabasa kay Mary F. Ruiz. Conservative and doctrinal precepts, but pragmatic. Brother Eranio has presided over the Iglesia ni Cristo for the past 34 years. Contrary to what many anticipated, after the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, founder si Felix Manalo na namatay. Asan ngayon ang sinabi nila, di founder? Tuloy natin. Kahiya-hiya sa panig ni Talibong yun at ng mga Katoliko. Na? Talagang kahiya-hiya talaga sa panig sa mga natangay dahil sa maling akala. Kaya mag-research kayong mabuti mga kapatid. So mga nakikinig po at mga kapatid, tandaan po ninyo, ang mga tunay na Kristiyano, ang iglesyang kinabibilangan po nila, isa sa pagkakakilanlan, ang pangalan niyan, Iglesia ni Cristo, at hindi po Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mali na naman. Dahil kung ang pangalan, ang batayan, ang daming nakapangalan Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na nakapangalan, una pa, kaysa Iglesia ni Cristong itinayo ni Felix Manalo sa 1914. Ibig ba sabihin, dahil sila ay nagdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, sila ay tunay na? Hindi. Kahit pa pangalanan ninyo ng Iglesia ni Cristo, naalala niyo mga kapatid, noon, may palabas noon na Tarzan. Sa mga bata, napakasikat yung palabas na Tarzan. At naalala ko pa, na yung aso namin noon, ng bata pa ako, ang pinangalanan ng lolo ko na Tarzan dahil sa salida sa palabas na Tarzan. Ibig ba sabihin, dahil sikat na sikat yung palabas na Tarzan, ang aso'y pinangalanan na Tarzan. Ibig ba sabihin na yung aso ang aktor sa naturang palabas? Hindi. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Kahit pa may Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, ang tinutukoy dyan, hindi yung sa Punta Santa Ana, Manila. Walang iba. Kung ituloy sa 23 sa Roma 16:23, Caius Hospice Muse et Universa Ecclesia. At yung Universa Ecclesia, walang iba, Roma Kapitulo 1, City 8, Hepestis Homon Catangilitai en Holotokosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Hindi iyan ang iglesyang tatag ni Felix Manalo. O yung mga nagdala sa iglesia ni Cristo o Church of Christ na nauna pa kay Felix Manalo. Tuloy natin. Ngayon, ito ang ating tanong. Ayon po sa mga pari, ano ba ang katunayan ng pagiging isang Kristiyano? Kasi alam natin maraming mga nag-aangkin na Kristiyano daw sila. Halimbawa, sa panig ng mga nagsasabing kaya daw sila Kristiyano kasi sumasampalataya na sila kay Jesus Christ, tinanggap na nila si Jesus Christ as their Savior, as their Lord, kaya para sa kanila, Kristiyano na raw sila. At alam na alam din natin, gaya nga po ng sinabi namin sa inyo kanina, maging ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nag-aangkin na sila ay mga Kristiyano. Pero ito ang tanong, ulitin po natin. Ayon na rin mismo sa mga pari, ano po ba ang katunayan o isa sa katunayan ng pagiging tunay na Kristiyano? Ayon mismo sa mga pari daw Ang babasahin po namin sa inyo isang aklat na pinamagatang The Catholic and His Church sa page 89 sa pagkakaliwat na po. Kaya paano nagiging ayon sa mga pare na ang aklat na The Catholic and His Church na sino ang may akda ay si Father Henry D.
Lobak, isang paring Hisweta, siya nag-iisa lang. Pero pinutol nila yan mga kapatid. Bakit? May babasahin sila para patunayan at inagaw naman nila na sila daw o Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, tunay na Iglesia ni Cristo dahil gagamitin nila ang pahina 89 sa naturang aklat. Tagalog. Pansinin niyo po ito. Hindi ko pinaniniwalaan ito. Niibibilang kita sa mga Kristiyano. Malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yari. Paano ngayon yung Yari talaga, no? Yari talaga ang iglesia. Bakit? Sa paggamit nila sa aklat ni Father Henry D. Lubak, mga kapatid, na the church, the Catholic and his church, sa pahina 89, kung saan binasa nila, hindi ko pinaniwalaan ito, ni ibibilang kita sa mga Kristiyano, maliban kung ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yan, pinutol nila. How about kung mapakita natin na ang karugtong diyan na tinutukoy na Iglesia ni Cristo ay ang simbahang Katoliko, hindi kay Felix Manalo? Eh di, dami din. Dahil dumami sila, daming na biktima sa ganitong taktika nila. Ginagamit nila ito, mga kapatid, upang patunayan nila na kapag ikaw ay wala sa Iglesia ni Cristo at gusto nilang ipalitaw yung Iglesia ni Cristo, Tatag ni Felix Manalo, hindi umano ka Kristiyano. Subalit, ang mahalagang nakasulat yan, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa aklat ni Father Henry Lubak. Tanda natin, siya ay isang paring Katoliko, siya ay isang teologo, siya ay isang apologist. Ang konteksto sa buong aklat, napakalinaw. Tumutukoy yan sa simbahang Katoliko na tunay na Iglesia ni Cristo. Hindi yan tumutukoy sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. Tandaan natin ito. Sa teolohiyang Katoliko, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo ay tumutukoy sa isang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo noong unang siglo na kinikilala bilang the Holy Catholic Apostolic Roman Church. So napakalinaw sa turo ng simbahang Katoliko yan. Kaya nga, sa binasa nila na aklat na ito, Fundamentals of Catholic Dogma. Bakit? Dahil may mabasa kasing Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ginagamit din nila ito, Fundamentals of Catholic Dogma. Ginagamit nila ito. Pero, inaagaw nila. Ano ba nakasulat sa pahina 270? Sa Fundamentals of Catholic Dogma. Ito, the Church is the mystical body of Jesus Christ. And the encyclical Mystici Corporis, Pope Pius XII declared, to describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church. There is no more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. See? Kaya sa mga nagsubaybay natin na nadadala dahil lang ginamit ng mga ministro itong mga aklat na ito, mga kapatid, sana ang ating pagtalakay ngayon, magamit ninyo ito para sa mga nagsasaliksik sa katotohanan. Tandaan ninyo, ang pagkadaya, maranasan natin sa iba't ibang paraan, pero napakadelikado pag madaya tayo sa relihiyon dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Tuloy natin. mga born again? Ano ngayon yung mga Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah na nagpapakilalang Kristiyano? At lalo na, paano naman ngayon yung mga Katoliko? Paano daw ang mga Katoliko? Bakit?
Di ba ninyo nabasa ang nakasulat sa paraphrase? Oh, paano ngayon? Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians? Will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? O, paano ngayon? Tuloy natin. Bakit? Kasi ayon pala sa stand mismo ng simbahang Katoliko, pagka ikaw ay wala sa loob ng Iglesia ni Kristo, At yung ista na yan ay hindi yan sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Di ba? Sa Maynila, alam ninyo na may kalye sa Maynila. Anong kalye yon? Lalo na dyan sa UST, kung saan magsagawa kami ng Apache Conference. May kalye dyan. Espanya. Oh. Yun ba dahil nagkapangalang Espanya? Yun ba ay Espanya sa Spain? Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Natatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. tandaan niyo po yun, hindi sinabing loob ng simbahang Katolika. Oh, Pag wala ka tandaanin nyo na, hindi sinabi sa loob ng Iglesia. Bakit? Wala bang mabasa na ang Iglesia ni Cristo tinutukoy diyan ay Iglesia Katolika? Yun ang malaking kasinungalingan. Bakit? Mabasa ba sa aklat na ginagamit ninyo na ang Iglesia ni Kristong tinutukoy dyan ay ang Iglesia na itinatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila? Yan ang problema. Ibig sabihin, pag may nabasa lang na Iglesia ni Cristo, Church of Christ in English, inaagaw na ninyo. Ba't hindi ninyo agawin yung mga simbahan na may nakatatak Church of Christ? Yung kay Alexander Campbell. Di ba? Nakapangalan nyo sa inyo. English lang. Okay, tuloy natin. daw sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Tandaan niyo yan, mga Katoliko. Tandaan amin yung aklat. Pero siguradong sigurado, ang tinutukoy dyan ang simbahang Katoliko, hindi ang iglesyang tatag ni Felix Manalo. Tuloy natin. Otoridad Katoliko at aklat niyo mismo nagsabi niyan. Yes, aklat. Kaya kung aklat namin ang nagsabi niyan, mga kapatid, at kung ang nasa isip nila, sila ang pinatunayan ng pare na may akda sa naturang aklat, abay, di nyo ba nagamit ang common sense? Bakit ang naturang pare na nagsulat ng Iglesia ni Cristo sa naturang aklat ay nanatili sa simbahang Katoliko at hindi nagpabautismo sa Iglesyang tatag ni Felix Manalo? Dahil ang Iglesia ni Cristo ang ginagamit niya, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Sabi ng binasa natin, hindi ko paniniwalaan at ibibilang kitang Kristiyano malibang ikaw ay makita ko sa loob ng Iglesia ni Kristo. Oh, yan ang simbahang Katoliko. Sa mga katwid, tanggap po ng mga Katoliko ngayon na ang tunay na Kristiyano nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Yes, pero hindi kay Felix Manalo, kundi ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy diyan, yung Iglesia ni Cristo na pinatunayan kahit sa mga kasama ninyo na hindi daw na itatag. Bakit hindi na itatag? Dahil Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula, ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. see? Pansinin ninyo, ang simbahang Katoliko hindi na itatag, nagkukontrahan na naman sa sinabi nilang na itatag ni San Ignacio, di ba?
Ang laking problema nito. Tuloy natin. Hindi sinabing sa Iglesia Katolika. Pag wala ka sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi ka Kristiyano. Ngayon, bakit sa Iglesia ni Kristo dapat makita upang kilalaning Kristiyano? Oh. At hindi yung Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, kundi sa Iglesia ni Cristo na may kaugnayan sa mga apostol. Walang iba ang simbahang Katoliko. Basahin po natin sa yung hawak-hawak ni Alibong kanina, yung Faithful Encyclicals. Ito. So basahin po natin sa pahina 39 sa Tagalog. Sino man siya at ano man siya, wala sa Iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Ano kaya tututulan ngayon yan ng mga kaibigan nating Katoliko? Imagine, nagsasabi pang paano kaya tutulan yan ng mga kaibigan nating Katoliko. Bakit? Yung tinutukoy ba diyang Iglesia ni Cristo dahil mabasa, whoever he is and whatever he is, he who is not a Church of Christ is not a Christian. Ay kay Felix Manalo ba? Anong binasa nila dito? Pahina 39. Pansinin ninyo mga kapatid, may iniwasan sila. Ha? O anong iniwasan nila? Ito, the bond of harmony stood firm and the invisible sacrament of the Catholic Church continued. Ang tinutukoy diyang Iglesia ni Cristo na tunay na Kristiyano ay ang merong sakramento na nagpapatuloy kundi ang simbahang Katoliko. Kaya may karugtong. Whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. O, see? Ang galing mag-research, no? Pero hindi magaling umintindi. O kaya'y pilit lang talagang binaluktot nila mga kapatid. Para yung mga inosente ay matangay sa maling akala. Oh. Imagine, noon pa man sa panahon pa ni Felix Manalo, ginagamit na ng mga incomplete, INC, ang aklat na Papal Encyclical edited by Anne Fremantle sa pahina 39. At inaagaw nila, nagiging squatter sila sa pangalan mga kapatid. No? Okay, ituloy natin. Sapagkat yung aklat na binasa natin ay Faithful Encyclicals. Yan po ay koleksyon ng mga isinulat at itinuro ng mga naging papa sa simbahang Katoliko. Sabi po dyan sa binasa natin, Ay, sinulat ng Papa, common sense naman ng simbahang Katoliko, confiliation. Imagine, ang isinulat ng Papa, gusto nilang ipalitaw mga kapatid na ang Iglesia ni Felix Manalong itinatag sa 1914 na karehistro sa Securities and Exchange Commission na sa lagda ni Felix Manalo, Los Fundadores de esta Asociación so Felix Manalo, that the founders, marami sila. Pagkatapos pinatunayan ng mga papa daw ng simbahang Katoliko. Yon talaga ang sinasabi na ang common sense ay hindi common sa bawat isa. Tuloy natin. sino man siya, ano man siya, na wala sa Iglesia ni Cristo, take note of that. Wala sa Iglesia ni Cristo, hindi po sinabing wala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Nako, pag mabasa ko ng Iglesia ni Cristo, na tinutukoy diyan ay ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang punto, may mabasa ba na dahil binanggit ang Iglesia ni Cristo, tumutukoy yan sa Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo? Tuloy natin. Ganon. Pag daw wala sa Iglesia ni Cristo, anong sabi? Hindi isang Kristiyano. Kaya sa kanilang paggamit sa aklat na ito, na pagwala ka sa Iglesia ni Cristo at ang Iglesia ni Cristo ay tinutukoy dito ang simbahang Katoliko, hindi ang sa kanila, so sila mismo ang natamaan na hindi sila tunay na Kristiyano. Yaka Kuya Siriak,
para bang kapag ito ang binasa natin, sino man siya, ano man siya, wala sa Iglesia ni Cristo, hindi isang Kristiyano, parang itong pangungusap na ito, mababago pa kapag binasa yung mga kasunod. Oh, yan. Alam nila ang kasunod. Alam nila yung nauna. Pero, pag binasa daw umano nila yan, mababago pa ba? Una, hindi talaga mababago kahit na inaangkin nila yan dahil ang tinutukoy sa una na pahayag walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Hindi ang Iglesia ni Felix Manalong na itatag 1914. Okay, tuloy natin. Ay, ganun yung tinatakbo ng mga Katoliko eh. Yun ang palusot nila. Kaya lang, Palusot daw nila. Sila ang nagpalusot. Matapos, nagiging squatter sa pangalan na nakasulat sa Aklat Katoliko, di ba? Pero, hindi may ituring na squatter itong pahayag mismo ng ministro nila. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. So, talagang sa pasimula, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, siya ang Iglesia ni Cristo. Kung ang Iglesia Apostolika Katolika Romana sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo, edi malinaw na hindi sila ang tunay na Iglesia kahit nakapangalan pa sa Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. hindi naman obra. Palusot Talaga obra. Kahit palusot pa kayo sa mga aklat katoliko na kapangalan at nagiging squatter sa pangalang Iglesia ni Cristo. lang yun, kaya lang ipit pa rin sila, hindi obra. So balik natin, ipit pa kayo, no? Ipit kayo. Bakit? Lalo na sa debate. Halimbawa mga kapatid sa debate. Yun bang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa aklat katoliko ay tumutukoy sa inyo? Sagutin ninyo, tumutukoy sa inyo? Hindi. Anong sagot nila na? Sa ganyang na katanungan. Sunod na tanong, yun bang Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo, yun po ba ay Iglesia ni Cristong tumutukoy sa inyo? Paano nila yan sasagutin? Baka sabihin na, tumutukoy yan sa amin. Kami yan. So, sang-ayon ba kayo sa Pasugo Magazine na nakasulat, truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ? Sang-ayon ba kayo? Natural na sa Pasugo Magazine. Sang-ayon ba kayo sa nakasulat sa inyong pandoktrina ng unang Iglesia ni Cristo ay natalikod? Yan, magkaproblema talaga yung mga mang-aagaw. So tanggapin nyo yan mga Katoliko, no? Na nakikinig po ngayon. At yan ay turo ng inyong Papa. Natural. Turo yan ng Papa, hindi turo ni Felix Manalo. Pero ang problema lang, tinatanggap ninyo yung bahagi lang para yung mga inosente ay mabiktima sa maling akala. Napakadelikado yon. Tulad yan sa isang taong nakakita lang ng bahagi ng sulat na nabasa niya. Ang putik ay maganda para sa mata. Kuha agad ng putik, inilagay sa mata, di bulag ang resulta. Bakit? May karugtong pala. Ang putik ay maganda para sa mata kung gusto kang mabulag. Kaya huwag kayong magbulag-bulagan sa paggamit nila nitong mga aklat katoliko, mga kapatid. Although mahaba pa itong kanilang pagtalakay, meron pang mga iba pang mga aklat na kanilang pinuputol-putol, pero mahaba na din ang ating pagtalakay, so balik na natin sa punto por punto. Balik sa inyo, Bro John Ray.